may lasagna. Naipos siya talaga yung lasagna. Tapos na ba kayo dun sa mga ano yun? Oh, ito naman si Doc. Uy, Masyadong kamusta na kayo? Ano palang balita dun sa engagement party ni Doc Carlos? Ay. May bomba daw. Ay, naku. Doc, okay lang po ba? Huwag na lang natin pag-usapan kasi tapos na po yun. Huwag na natin Hindi, balikan. wala nga kasi ako doon. Kailangan ko malaman. Anong nangyari? Ay, well, eto na nga ang nangyari. Hindi naman talaga sumabog yung dalang bomba ni Ma'am Moira. Pero, ang problema, nakasira naman siya sa vibe dun sa event. Uy, pero ang sabi ni Chang Su, ha, hindi naman daw talaga nag-kiss yung dalawa. I mean, si Doc RJ tsaka si Tita Lynette. Kumbaga, ang guluhan, sumukhang nagmomomol yung dalawa. Ay, well. Plano talaga ni Ma'am Moira sirain si Tita Lynette tsaka si Doc Carlos? Malamang ito. Kailan kaya yung titigil si Ma'am Moira sa mga pinaggagawa niya? Alam mo naman yun. At kailan kaya kayo titig sa pagchichismisan nyo? Ma'am, ayan, pinagsasabihan ko tong mga to. Aga-aga chismisan dito sa ospital. To answer your question, titigil lang ako kapag napahirapan ko na ang lahat ng nagbigay sa akin ng mga bad vibes. Kung hindi nyo titigilan ang pamumulutan nyo sa akin, sisiguraduhin kong mga mukha nyo ang ilalampas ako sa tiles ng ospital ko. So get back to work! Kung hindi, kayo ang itatapon ko sa basurahan! Oh, back to work daw. Sige na, kilos na. Narinig ka naman, di ba? Sino tumalisod sa akin? Ako? Bakit? May reklamo? Doc, kailangan niyo pa po magpa-EMG and CV para po ma-check po yung cranial nerves po ninyo. Ano na bang findings, doktora? Doc, si Doc Benitez na po yung magsasabi po sa inyo. Gusto niyo po, tawagin ko po siya? Ikaw yung tinatanong ko. Doc, pasensya na po kayo. Di ba young genius ka? Alam mo ba, yung tatay mo, nung nag-aaral pa siya, kahit hindi mo tinatanong, sagot ng sagot. Magaling talaga yun. Now, uulitin ko, Doc. Ano ba talaga ang findings? We saw brainstem cavernoma on cranial MRI po, Doc. This is a type of vascular malformation of the brain po. So, anong pwedeng gawin sa sakit ko? We can either do radiosurgery po, Doc, or we can perform image-guided excision of the brainstem cavernoma under intraoperative monitoring po, Doc. Ang goal po natin dito is completely matanggal po yung lesions while preserving the brainstem structures, the cerebral vessels, and the cranial nerves. Galing ah! Anak ka nga talaga ni Dr. Tanyag. Ikasa mo, Doc! Buhay ka pa palang matanda ka! Oo naman. At nakabalik na ako, Moira. Kumusta pala yung basurahan? Alam mo, sanayin mo ng sarili mo dahil hindi magtatagal. Diyan ka na maninirahan. Baka ikaw ang una kong itapon sa basurahan. Oo, ano, may pa-bodyguards ka pa? Oo, masunurin yung mga yan. Hawakan niyo at kunin niyo ang dila at gupitin. Oh my God, no! Oh! Masama ang tabas ng dila niya. May gunting kayo. Ay, teka lang po. Ayan. Labas, labas. Joke, joke, joke. Moira, alam ko na lahat ng kademonyohan na ginawa mo. Pasalamat ka, hindi ka pinapulis ng anak ko. Pero sa bagay, mas madali kang gantihan pag wala ka sa kulungan. Matapang ka lang kasi may mga bodyguards ka? Siyempre naman, matanda na ako eh. At kailangang handa akong humarap sa isang halimaw. Baka naman ako ang itulak mo sa hagdan.
ginagawa mo rito, ha? Bakit? Masama bang dumalaw sa ospital ng anak ko? Tandaan mo, Moira, sa anak ko pa rin ito. Hindi sa iyo ito. At ngayong pinalayas ka na sa buhay at bahay ng anak ko, aba, ay di, alam mo na kung anong susunod niyang gagawin. Nagsisimula pa lang ang karma mo. Abangan mo kung ano pang dadating sa'yo. Up, up, up. Hindi ba doon ka pupunta? Maraming salamat sa inyo. Welcome back po! Oh, merienda na kayo. Our plan for this brainstem cavernous malformation is to do a retrosigmoid craniotomy, excision of cavernoma. If completely excised, there is a good prognosis for this patient as long as we preserve the important nerves and vessels. Doc, Yes, Dr. Santos, may dadagdag ka? Doc, why don't we do stereotactic radiosurgery using the gamma knife or linear accelerator to treat the cavernoma? It is less invasive and offers fast recovery. We cannot do that. Radiosurgery has 8 to 9% risk of bleeding post-treatment. At ang benefits nito ay 3 to 4 years pa. Mataas din ang morbidity rate as it can give unnecessary radiation to the brainstem, which can't be avoided even with SRS. Pero Doc, what if we develop complications during open surgery, such as coma or permanent neurologic deficits? These may be irreversible. And Doc, the risks of open surgery outweighs the benefits. But the opposite is true for radiosurgery. Doc, I think may point si Dr. Santos dun sa sinasabi niya. Complete excision offers immediate cure and very minimal recurrence rate. I believe this is the best treatment for our patient. But Doc, meron pong latest research na sinasabi na there is less than 5% risk of morbidity, and radiosurgery is the best for deep-seated lesions in eloquent areas such as our patient. And Doc, dapat ginagamit na rin po natin yung modern technology natin para matulungan po yung mga pasyente natin, di ba? Wala akong paki sa research mo. Ginagawa ko itong treatment na to for over 20 years. At ilang daan ng pasyente ang nagamot ko gamit nitong procedure na to. Ikaw ba, Dr. Santos? Ilang pasyente na nagamot mo gamit yung procedure na sinasabi mo? Wala po po. Sorry, hindi ko marinig. Ilang pasyente na, Dr. Santos? Wala pa po, Doc. Eh, wala pa pala eh. Unless, mahigitan o mapantayan mo man lang sa dami ng pasyenteng nagamot ko. At masabi mo sa akin na nagamit mo procedure na yon kahit isa man lang na pasyente. Eh, Dr. Santos, I suggest you keep quiet